والعلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kapatid. Ipagpatuloy po natin ang mga paksang kaugnay pa rin sa ating mga pinaniniwalaan. Na sa pagkakataong ito ang talakayin nating paksa ay isa sa mga usaping napakahalaga sa ganang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ang pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ay hindi limitado sa mga paksa lamang tungkol sa paniniwala, sapagkat mayroon silang pamamaraan sa at-ta'sil wal istidlal o pagbabatay at pagpapatunay hinggil sa kanilang mismong pinaniniwalaang ito, na kung saan natalakay na natin ang paksang ito noong nakaraan. Kaya din naman, mayroon din silang pamamaraan sa asuluk, akhlaq at ibadat, pag-uugali, kaasalan at pagsamba. Ang pamamaraan po ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ay pamamaraang kompleto, na kung saan sumasaklaw sa mga bagay tungkol sa paniniwala, mga pag-uugali at mga kaasalan at mga pagsamba. At kabilang po sa pinakamalinaw na khasais o kakanyahan nila, na ang pamamaraan nila ay nakasalig sa al-ittiba' lal-ibtida', pagsunod at hindi po sa pagkakatha o pagkakatha ng paniniwala o paraan ng pagsamba ng walang batayan. Ito po ay sang-ayon sa metikulosong pagkakaunawa at malalim na kaalaman sa kahulugan ng pagsasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Sapagkat ang pagsasaksi o syahada na ito ay may mga bagay na kinakailangan na narapat na matupad. At ang sinasambit natin na wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah, ay nangahulugan ng walang karapat dapat na sundin maliban sa sugo ni Allah. At ito ay naglalaman ng apat na bagay, at ang mga bagay na ito ay napakahalaga sapagkat araw-araw ay sinasambit ng isang Muslim ang syahada na ito. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. At ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na narapat sambahin maliban lamang kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Subalit, marami ang sumusuway sa katotohanan ng pagsasaksing ito, sapagkat ang pagsasaksi o syahada na si Muhammad ay sugo ni Allah ay nararapat na matupad ang apat na bagay. Una, tasdiquhu fi kulli ma akhbara bih, ang pagpapatotoo sa anumang ipinabatid niya. Kapag sinasabi po natin ang wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah, nararapat sa para sa atin na paniwalaan at patutuhanan ang anumang ipinabatid niya sa atin. Ito man ay mga impormasyon sa nakaraan na gaya sa mga nakalipas na ummah sa pagsimula po ng paglikha, mga impormasyon tungkol sa mga naunang propeta, o kaya naman ay mga impormasyon sa hinaharap na gaya sa mga impormasyon tungkol sa mga tanda, mga palatandaan ng araw ng paghukom. Ikalawa, ta'atuhu fi kulli ma amara bihi wattiba'u syari'ati, ang pagsunod sa kanya sa lahat ng mga inutos niya at pagsunod sa kaniyang batas. Sapagkat ang pagsunod po sa propeta ay pagsunod din kay Allah ayon sa Quran. At ang pagsunod sa kanya, ito po ay papuri, pagdakila at pagpipitagan kay Allah, at bilang paghahangad ng kaluguran ni Allah o paglapit kay Allah sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang sugo. At ang pagsunod sa propeta po ay itinuturing din na kabilang sa mga ibadat na sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatatlo po, wa tarku manaha anhu wa zajar, ang pag-iiwan sa anumang ipinagbabawal at ikinagagalit ng propeta, na nangahulugan ng pag-iwan sa anumang ipinagbawal niya bilang pagsunod sa kanya nang wala po
na pagbibigay kaibahan sa mga ipinagbabawal. Ikaapat, alla yu'badallahu illa bima syara', na hindi sasambahin si Allah malibang sa pamamagitan ng isinabatas niya, na nangahulugang batay po sa kanyang isinabatas ang anumang paraan o uri ng pagsamba. Hindi tayo sasamba kay Allah malibang mayroon pong nasasaad na batayan mula sa Quran at nilinaw ng propeta ang detalye ng paraan kung paano isagawa ang mga pagsambang ito, na ayon po sa kanyang salita mismo o ayon sa pagsasaaktual o ginawa niya at ayon sa mga pagsang-ayon niya sa mga ginawa ng kanyang mga sahaba. At ito po ang kaibahan ng Ahlus Sunnah wal Jamaa sa iba pang mga sikta. Bakos sa lahat ng mga relihiyon, lahat po ng mga relihiyon at mga sikta ay parehong nagtuturo na sumamba po tayo sa Diyos ng taos-puso, sincero at hindi pakitang tao. Ang kaibahan po ng Islam na mayroon pang isang kondisyon para makatiyak tayo na tanggap nga ni Allah ang ating mga pagsamba, at ito ay tinatawag na mutaba'ah, ng kahulugan alinsunod sa sunna ng propeta, na ang mga pamamaraan at uri ng mga pagsambang ito ayon sa sunna ng propeta. Iyan ang ikalawang kondisyon at kaibahan ng Ahlus Sunnah wal Jamaa sa lahat ng mga relihiyon at mga sikta. Kapag tinanong mo, halimbawa, ang mga namumuno sa iba't ibang relihiyon, kung saan ba sa kanilang banal na kasulatan nasasaad ang mga paraan ng pagsamba nila, sila po ay walang maipapakita na kahit isang batayan. Ang mahalaga sa kanang kanila ay ang sincero o taos-pusong pagsamba, na sinabi natin, hindi pakitang tao, pero ang paraan naman ng pagsamba inimbento lamang nila, sapagkat wala pong batayan sa kanilang banal na kasulatan. Ganito rin ang mga ligaw at mga tagapagligaw na mga sikta na nag-aangking mga Muslim. Kung tanungin mo sila, alam ba ng propeta ang paraan ng pagsambang inyong ginagawa? Sa katanungan na yan, pinipili lang natin sila na sa kasugutang oo at hindi. Pag sinabi nilang oo, alam ng propeta, ang sunod nating katanungan, saan ang batayan, at wala silang maipapakita. Siyempre, pag sinabi nilang hindi alam ng propeta, di lalabas ngayon na mas maalam pa sila sa propeta, mas maalam pa, at nangangahulugan kong totoosin yun ng pamabaratang sa propeta sallallahu alaihi wasallam ng kataksilan, traidor, taksil. Bakit? Sinasabi sa Quran, siya'y pinagkatiwalaan ng mensahe na iparating sa mga tao. Ibig sabihin, kung bakit taksil, sapagkat mayroon pa palang itinago siya, hindi niya lahat itinuro. Kasi alam ng propeta, pero hindi niya itinuro. Ang bid'a po na tinatalakay natin, napakahalaga pong paksa na narapat sa bawat Muslim, na isabuhay ang relihiyon niya, isabuhay ang mga uri at paraan ng pagsamba, na kung saan ang pagsasabuhay na ito ay mayroong basihan at patunay, gaya ng sinabi ni Allah, afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Ang salin sa ating binasa sa Suratul Muhammad number 14, kaya ba ang sinumang nasa isang malinaw na patunay mula sa Panginoon niya ay gaya ng mga ipinaakit para sa kanila ang kasagwaan ng gawain nila, at sumunod sila sa mga pithaya o pagnanasa. Kaya naman ayon sa aya na ito na ating binasa, ay hindi po magkapareho ang isang nasa malinaw na patunay o patnubay na mula kay Allah kung ikumpara sa isang sumusunod lamang
sa sarili nilang pagnanasa. Hindi sila magkapareho sa kaalaman, pamamaraan at pag-uugali. Ang may kaalaman sa katotohanan at sinunod ito ay hindi pareho sa isang bulag. Bulag ang puso sa katotohanan, tumatanggi sa katotohanan, at sumusunod lamang sa sarili niyang pithaya o pagnanasa nang wala sa paggagabay ni Allah. Kaya naman ang Ahlussunnah wal Jamaa na nagtataglay at sumusunod sa tuwid na daan ay may matindi ring paghahangad at pagsisikap na maipatupad ang sunnah, kalakip rin ang paghihimok sa kapwa na isabuhay ang mga ito. Gayun din naman, matindi rin ang pagsisikap nila na malayuan ang bid'ah at sila'y nagbabala sa kapwa sa kahihinatnan ng pagsunod sa bid'ah. Sapagkat napagtibay po o napatunayan sa maraming mga ayat na nagsasaad tungkol sa mga kondisyon sa pagtanggap ni Allah ng mga mabubuti nating gawa na narapat ay natupad sa mga mabubuting gawa na ito at mga ibadat na ito ang kondisyon na taos-puso at pagsunod sa sunnah. Sinabi ko kanina, ang taos-pusong pagsamba parehong aral ng lahat ng relihiyon. Ang kaibahan nga lang ng Islam sa lahat ng relihiyon ay ang ikalawa, ang pagsunod sa pamamaraan ng propetang sinasampalatayanan mo na propeta. Dahil kung hindi ka sumunod sa pamamaraan ng pagsamba ng inaangkin mong sinasampalatayanan na propeta, sinungaling ka sa iyong pag-aangkin sapagkat ang tunay na kinilala mong propeta, kung sino ang nag-invento ng ori ng pagsamba at pamamaraan na sinusunod mo. Gaya ng sinabi ni Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa. Hindi sila inuutosan kundi upang sumamba sila kay Allah bilang mga nagpapakawagas sa kanya sa relihiyon, bilang mga makatotoo. Sa aya na ito, binanggit pa rin ang dalawang kondisyong ito. Nagpapakawagas sa kanya sa relihiyon, ang tinutukoy dito ay ang taos-puso. At makatotoo, ibig sabihin, sumusunod tayo sa paraang iniwan ng propeta. Sinabi pa ni Allah na ganito ang ating mababasa, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, bakos ang sinumang nagsuko ng mukha niya kay Allah habang siya ay muhsin, gumagawa ng maganda. Ito naman sa Al-Baqarah 112, wa huwa muhsin, habang siya ay gumagawa ng maganda, na nangahulugan na siya ay sumusunod sa sunnah o pamamaraan ng propeta. Bakos, dahil sa panganib ng bid'ah o mga kathang aral na walang batayan, kathang mga paraan ng pagsamba na walang batayan, at kahalagahan ng pagsunod naman sa sunnah, ay sinasabi po ng propeta sa panimula ng khutbatun nikah sa mga khutbatul Jum'ah. Lagi niya itong binabanggit. Inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Na ang kahulugan, tunay na ang pinakatotoong salita ay ang aklat ni Allah. At ang pinakamainam na gabay ay ang gabay ni Muhammad. At ang pinakamasama sa mga bagay ay ang mga muhdathat, mga pinauso, mga bago. At bawat pinauso ay pagbabago, bid'ah, pagbabago. At bawat bid'a ay isang pagkaligaw. At bawat pagkaligaw ay sa impyerno.
Sinabi po ni Ibn Rajab, kullaman ahdatha syai'an wa nasabahu ila din, wa lam yakul lahu aslun min ad-din, yarji'u ilayhi fahuwa dalalatun wa dinu minhu bari. Bawat isa na nagpauso ng isang bagay at itinuring ito na kabilang sa din, samantalang wala itong batayan mula sa din, ito ay isang pagkaligaw at ang din ay walang kinalaman dito. Sinabi na may akda sa ating librong binabasa, Al-Aqidatul Muyassara, ika-4, Al-Bid'atu hiya al-ihdathu fid-din. Ang bid'a, ito ay ang pagpapauso sa relihiyon. Ito po ay buod na pakahulugan at pakahulugang ayon po sa terminolohiyang pang-Islam o Islamikong terminolohiya. Hindi ito pakahulugang panglingwahe. Pagkatapos binanggit niya ang mga batayan, sabi niya, nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Ang sinumang nagpauso sa nauukol sa ating ito na hindi bahagi nito, iyon ay tatanggihan. Muttafaqun alay. Ibig sabihin, inulat ni Imam Al-Bukhari at Muslim. Sa isang pananalitang saganang kay Imam Muslim at saganang kay Imam Al-Bukhari, bilang komentaryong nakatitiyak niyon, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Ang sinumang gumawa ng isang gawaing hindi ibinatay rito ang nauukol sa atin, iyon ay tatanggihan. Ang hadith po na ito ay isa sa mga dakilang panuntunan, kaida ng din. Ang kahulugan ng salitang bid'ah ayon sa lingwahe ay nagmula po sa salitang bada o kaya beda. Ang ba, binabasa ng ba o kaya bi. Bada o kaya beda, na nangahulugan ng pagpapasimula sa ating lingwahe o kaya pagkakatha, pag-iimbento, at nangangahulugan din siya ng paglikha. Ang pagkakatha o paglilikha ng isang bagong bagay na walang katulad na nauna. Ang salitang ito ginamit po ni Allah sa Quran. Sabi niya, badi'. Ginamit ang badi'us samawati wal ard. Ibig sabihin ng badi', ang tagapagpasimula ng mga langit at lupa. Ibig sabihin tagapaglikha ng langit at lupa, lumikha ng walang naunang katulad. Nangahulugan si Allah ang nagpasimula ng paglikha, nagpasimulang nagpairal at nagtatag ng mga langit at lupa, na kung saan, ulitin natin, nang walang naunang katulad na naunang nilikha. Na kung saan sa isa pang aya, ganito ang ating mababasa sa Al-Ahqaf number 9, Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Ginamit na naman ang salitang bid'a o bada o kaya bid'ah. Sabihin mo, hindi ako naging isang nauna mula sa mga sugo. Sa aya na ito, ginamit din ang salitang bid'ah na inutos ni Allah na sabihin, inutos ni Allah sa kanyang propeta na sabihin, hindi siya ang nauna sa mga propeta na nagdala ng mensahe. Bagkus ay maraming nauna sa kanya ng mga sugo na nangaral ng pareho pong mensahe. Pareho kasi nag-iisa lang ang mensahe na ipinangaral ng lahat ng mga propeta. At gusto ko pang diinan na ang nag-iisang mensahe nito, ang unang syahada, la ilaha illallah. Ibig sabihin na sumampalataya ang tao na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang kay Allah ang nag-iisang tunay. Kaya naman, ang salitang bid'a ay nagmula sa salitang ito na bida o kaya bada, na nangahulugan ng nauna o nagpasimula ng pagkatha ng bagong bagay na walang naunang katulad. Sinasabi rin sa lingwahe pong Arabi, yukal,
ibtada'a fulanun bid'atan, yani ibtada'a tariqatan lam yasbiqhu ilayha sabiq. Wa hadha amrun badi'. Hadha amrun badi'. Yuqalu fi syai'il muhtahsan alladhi la mithala lahu fil husn. Wa ka'annahu lam yataqaddamhu ma huwa mithluhu wala ma yushbihu. Ibtada'a fulanun bid'ah, ibig sabihin nagbid'a si fulan ng isang bid'ah na nangahulugan na siya nagpasimula ng isang pamamaraan na wala pang naunang nakagawa dito. At ang salita sa lingwahe, hada amrun badi'. Ito ay bagay na badi'. Sinasabi rin ito na sa isang bagay na kung saan bagay na pinaganda, na walang naging katulad sa ganda, na parang wala pang naunang katulad nito, ni nakakawangis nito. Ang ibtida o ang pagbid'a sa pangkalahatan ay dalawang uri. Una, ang pagbid'a sa mga kaugalian ng pamumuhay na pangmundo, mga bagong imbensyon na gaya sa mga eroplano, sasakyan at teknolohiya, ito po ay ipinahihintulot. Sapagat ang orihinal na hatol sa mga kaugalian ng pamumuhay na pangmundo ay ang pagpapahintulot, yan ang batas ng Islam. Kapag nagsasalita po ang mga ulama tungkol sa bid'a, hindi po tungkol sa mga kaugalian ng pamumuhay na pangmundo ng tao. Okay, ang ikalawang uri, ang pagbid'a sa din, sa Islam o relihiyon. At ito, ang tinutukoy po sa aklat natin, at ito ang bid'a na ipinagbabawal, bid'a na haram, sapagkat ang orihinal na hatol sa anumang bagay hinggil sa Islam ay tinatawag na tawakkuf o paghinto na nangahulugan ng pagtigil sa pagturing at pagpapasok ng anumang bagay o kaya katuruan ng walang patayan. Kapag napag-alaman natin ang pagkahulugan ng salitang bid'a sa din, madali na nating malaman ang mga bid'a na kinasasadlakan ng maraming tao. Ang sinabi dito ng may akda na pakahulugan ng salitang bid'a ay ang pakahulugang ayon sa terminolohiyang Islamiko. Sinabi niya, ang bid'a ay ang pagpapauso sa relihiyon. At ang pagpapauso sa isang bagay ay nangangahulugang bagong bagay na likha, kinatha at inimbento, hindi para sa mga kaugalian ng pangmundong pamumuhay, bagos ay sa din. Ang bid'a sa din o sa relihiyon ay pagpapausong idinadagdag sa isang uri ng pagsamba o kaya paniniwala na ipinasok at itinuring na kabilang sa din o relihiyong Islam, na kung saan wala namang batayan mula sa aklat ni Allah ni sa sunna ng sugo ni Allah. Kaya naman, kapag nagsasalita tayo tungkol sa bid'a, ang tinutukoy natin ay ang pagkahulugan ng bid'a ayon sa Islamikong terminolohiya at hindi ayon sa kahulugang panglingwahe. Sinabi po ni Imam Ash-Shatibi sa kanyang aklat na Al-Iqtisam, tungkol po ito sa pagkahulugan sa salitang bid'a, sinabi niya, tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillahi subhanahu. Ang bid'a ay isang pamamaraan sa din na inimbento na may katangian ng mga bagay na pangbatas na ang layunin ay ang pag-uugali na may pagmamalapit sa pagsamba kay Allah. Kabilang din sa masaklaw na pakahulugan ng bid'a ay ang pakahulugan ni Imam As-Suyuti na nagsabi, ibaratun an fi'latin tusadimu syar'iyya bil mukhalafati
aw tujibu ta'ati 'alayha bi ziyadatin aw nuqsan, isang gawaing kumukontra sa batas ng Islam na nag-oobliga ng pagsasagawa nito na may karagdagan o kulang. Ayon din sa pakahulugan ni Sheikh Ibn Uthaymin, sinabi niya, at-ta'abbud lillahi bima lam yashra'hu Allah. Ang bid'a ay ang pagsamba kay Allah sa pamagitan ng anumang hindi sinabatas ni Allah. Ibig sabihin walang dalil, walang batayan. Anumang bagay na tinuturing na pagsamba na hindi naman inutos ni Allah sapagkat wala itong batayan, ito ay tinuturing na bid'a sapagkat sinabi niya, at-ta'abbud lillahi bima laysa alayhi nabiyyu wala khulafa'uhu ar-rashidun. Ang bid'a ay ang pagsamba kay Allah sa pamagitan ng anumang itinuro ng propeta ni ng mga al-khulafa'ur rashidun. Anumang uri ng pagsamba na hindi naman inutos ng propeta ni ng kanyang mga khulafa, ito po ay tinuturing na bid'a. Batay sa mga pakahulugang ito, ang bid'a ay isang pamamaraang ipinasok at itinuring na kabilang sa relihiyon at hindi sa pangmundong buhay. Kaya naman, hindi maituturing ang anumang pinauso o kaya inimbento, kinatha, yung kinatha ng tao na may kaugnayan po sa pangmundong buhay bilang bid'a na haram. Kaya ng pakahulugan ni Imam Ash-Shatibi, sinabi niya, tariqatun fid din mukhtara'atun, isang pamamaraan sa din na inimbento. Inimbento sapagkat wala itong batayan. Ang kadugtong ng pagkahulugan niyang ito, tubahis syar'iyah, na may katangian ng mga bagay na pangbatas. Nang inibintong ito na walang batayan, ay may katangiang pangbatas na ang layunin po ng pag-iimbento nito ay upang sumunod at sumamba kay Allah sa pamamagitan nito sa ikalulugod niya. Kaya naman, ang nais ng nagpasimuno o nag-invento ng bid'a na ito ay upang sumamba kay Allah sa pamagitan ng bid'a na ito. Siyempre, ang hangad ay sa ikalulugod ni Allah. Mayroon pong mahalagang katanungan. Paano po maisakatuparan ang pagsunod sa sunod ng propeta upang maiwasan ang pagbid'a sa din? Ang kasagutan po, na ang bawat paggawa, pagsasabi, o mga mabubuting gawa at mga pinaniniwalaan ay kailangang matupad ang 6 na mga bagay upang ito'y sang-ayon sa batas ni Allah at patnubay ng propeta. Kailangan nating tingnan ang ibada na ito, ang gawaing ito at ang paniniwalang ito ay batay sa 6 na mga pamantayan, 6 na mga bagay. Tinitingnan natin ang dahilan ng gawa, ori ng gawa, bilang ng ibada o pamamaraan nito, oras at lugar. Halimbawa po ng dahilan, halimbawa sa tuwing papasok ang isang tao sa bahay ay nagdadasal siya ng 2 raka at tinuturing niya ito na sunnah. Ang hatol sa pagdarasal na ito ng tao ay bid'a na hindi tanggap sapagkat nag-invento siya ng isang dahilan at ang dahilang inimbento sa tuwing papasok sa bahay na kung saan tinuturing na dahilan na walang batayan. Ibig sabihin, hindi ito itinuring na dahilan sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang halimbawa naman po ng uri ng gawain o ibada, halimbawa, ang udhiyah na alam natin na kabilang sa mga an'am, hayupan, at ang tinutukoy ng mga hayupan ay kamilyo, baka, tupa, o kambing. Kung may isang tao na magsasabi na siya ay mag-udhiyah ng isang kabayo, ito po ay bid'a na hindi tanggap sapagkat sumalungat siya sa uri ng udhiyah na alinsunod sa batas. Ang halimbawa naman ng paglabag sa bilang, halimbawa may isang lalaki na nagdagdag sa mga bilang ng pagwudo at ang bilang ng pagwudo ay 3 ulit. Sinasabi niya na magwudo ako ng 4 na ulit o higit pa. Siya po ay lumabag sa bilang ng wudo. O kaya naman, isang lalaki
na nagdagdag sa bilang ng rak'ah ng pagdarasal, siya po ay lumabag sa bilang. Ang halimbawa naman po ng paglabag sa pamamaraan, halimbawa isang lalaki na sa pagdarasal ay nagpatira pa muna bago ang pagyuyukod, ito po ay paglabag sa pamamaraan. O kaya naman nagwudo ng pabaliktad, halimbawa pabaliktad ang pagkakasunod-sunod, halimbawa nagsimula siya ng paghugas ng paa, sunod ang pagpunas sa ulo, sunod ang paghugas ng dalawang kamay, sunod ang paghugas ng mukha. Ito po ay walang bisa, bid'ah, sapagkat ito ay paglabag sa pamamaraan. Dito naman tayo sa halimbawa ng paglabag sa oras. Halimbawa, isang lalaki na nagdasal bago pang pagpasok ng oras ng pagdarasal. Ito po ay paglabag sa oras ng pagsamba. Ang halimbawa naman ng paglabag sa lugar. Halimbawa, isang lalaki na namintoho, nag-i'tikaf sa hindi masjid. Alam natin, ang i'tikaf ay sa mga masjid, gaya ng sinabi ni Allah, wa antum aakifuna fil masajid, samantalang kayo ay mga namimintuho sa mga masjid. Ito ay sa Al-Baqarah. Ang tamang lugar ng i'tikaf o pamimintuho sa ating lingwahe ay sa mga masjid. O kaya, halimbawa, isang lalaki ay nag-hajj na sa araw ng Arafah ay tumayo sa ibang lugar na hindi na bahagi ng Arafah. Ito po ay paglabag sa lugar ng pagsamba. Kaya naman, mayroon tayong 6 na mga bagay o pamantayan. Una, dahilan. Ikalawa, ori. Ikatatlo, bilang. Ikaapat, pamamaraan. Ikalima, oras. At ika-6, lugar na nararapat na sumasang-ayon sa bawat mabubuting gawa o ibada upang maging ayon sa sunna ng propeta. Ano nga ba ang dahilan sa paglabas at paglaganap ng mga bid'ah? Ang kasugutang buod ay ang kamangmangan po sa mga alituntunin ng Islam. At dito natin makikita ang kahalagahan ng pagkakamit ng kaalaman, basira, kaalaman sa Quran, Sunnah, at mga alituntuning may kaugnayan dito. Sapagkat ang kamangmangan, ito po ang nagdadala sa tao sa mga bid'ah. Gayon din naman ang pagsunod sa pithaya o pagnanasa. Samantalang ang taong may kaalaman at kung saan makatarungan din na hindi sumusunod sa pagnanasa, at ang pinahalagahan ay ang batayang mula sa Quran at Sunnah, ay hindi po mahuhulog sa bid'ah. Pero ang isang mangmang at sumusunod sa pagnanasa ay tiyak ang pagkasadlak sa bid'ah. Nasasadlak ito sa mga bid'ah dahil sa kamangmangan at pagsunod sa kanyang pagnanasa. Kabilang din dito ang pagkapanatiko sa opinyon ng yung mga hinahangaan, yung mga iniidolo na tao, o kaya hinahanga ang mga jamaah o samahan. Ito rin ay dahilan ng pagkasadlak sa bid'ah. Gayon din ang panggagaya sa mga kupar ay kapilang din sa mga dahilan ng pagkasadlak sa bid'ah. At maraming mga bid'ah na ginagawa ang ilang mga ligaw ng mga Muslim na kung saan gaya lamang sa mga hindi Muslim. Nagsimula po ang paglitaw ng mga bid'ah sa mga huling panahon ng Al-Khulafa o Rashidun. Gaya ng sinabi ng Shaykhul Islam sa mahaba niyang salita, ang basahin natin yung salina. Sinabi niya, ang pangkalahatang bid'ah na kaugnay sa mga kaalaman at mga pagsamba ay naganap sa ummah sa mga huling panahon ng Al-Khulafa o Rashidun. Gaya ng ipinabatid sa atin ng propeta na sinabi ng propeta, ang sinumang nabuhay sa inyo matapos ang pagpanaw ko ay makakakita ng maraming pagkakahidwaan. Kaya naman ay sundin ninyo ang daan ko at daan ng mga Al-Khulafa o Rashidun na nagagabayan matapos ako. At ang unang bid'ah na lumitaw ay ang bid'ah ng Al-Qadarismo, ang bid'ah ng Murji'ah, bid'ah ng Murji'aismo, ang bid'ah ng Shiismo,
ang bid'a ng Khawarij. Ang mga bid'a na ito ay lumitaw noong ikalawang siglo habang mayroon pang mga sahaba na kanila itong minasama at tinanggihan. Pagkatapos nito, lumitaw ang bid'a ng Mu'tazila at naganap ang mga kaguluhan at pagkakasalungatan ng pananaw at pagkikiling sa mga bid'a at pagnanasa. At lumitaw ang bid'a ng Sufi at bid'a ng pagtatayo ng mga istruktura sa mga kubur, sa mga libingan, matapos ang pinakamainam na mga henerasyong ito. Sa gayon, dumadami ang mga bid'a habang tumatagal ang panahon. At lalong dumadami din ang mga bid'a. Dito sa panghuli, habang tumatagal ang panahon, ibig sabihin, mula sa panahon ng propeta, habang tumatagal ito, dumadami din ang bid'a. Gayon din naman, yung paglayo ng lugar, ang lugar na tinutukoy, ang lugar na kinalakhan ng propeta, ang pulo ng Arabia. Habang lumalayo ang lugar, yun din ay dahilan ng pagdami ng mga bid'a. Kung saan sinabi pa niya, sabi niya, tungkol naman sa Al-Jahmiyah, ito'y lumitaw sa bandang Khurasan. Ito yung pinakamalalang bid'a. Kaya naman ang paglitaw ng bid'a ay ayon sa layo sa lungsod ng propeta. Dito sa pangalawang ito, binanggit niya ang ikalawang dahilan, yung paglayo sa lugar na pinagmula ng propeta, na ang unang dahilan sa sinabi niya ay ang paglayo sa panahon habang tumatagal. Ito rin ang dahilan ng pagdami ng bid'a. Sinabi pa niya noong nangyari ang pagkakahidwaan matapos ang pagpatay kay Uthman ay lumitaw ang bid'a ng Al-Haruriyah, na kung saan kabilang sa mga kasapi ng Al-Haruriyah ang pumatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ang ibig sabihin ng Al-Haruriyah, ito ay pangalan ng lugar na kung saan pinagkampuhan ng mga Khawarij na nagrebelde sa khilafa ni Ali bin Abi Talib. Kasi ang hatol nila sa mga sahaba ay mga munafiq, mga kuffar, para bang mas maalam pa sila kaysa sa mga sahaba na direktang nag-aral sa propeta. Samantalang ang Al-Haruriyah na ito o mga Khawarij ay mga bagong yakap lamang ng Islam at wala silang kasama ni isa sa mga sahaba na direktang kumuha ng kaalaman sa propeta. Ang Jahmiyah na ito ay lumitaw sa mga huling panahon ng mga tabi'in, sa panahon ng pagpanaw ni Umar bin Abdul Aziz, at naiulat na binalaan pa ni Umar bin Abdul Aziz ang mga tagasunod nito, kanya itong pinangaralan na tumalikod sa malalang bid'a na kanilang ginawa. Lumitaw ang siktang ito sa panahon ng khilafa ni Hisham bin Abdul Malik. Binanggit po na may akda ang mga uri ng bid'a at sa bawat uri ay may mga halimbawa. Sinabi niya, wahiya anwa. At ito ay ilang uri. Sabi niya, una, akadiyah, katasyayo, wal khuruj, wal qadar, wal irja. Al-akadiyah. Akadiyah, ibig sabihin, pampapaniwala, gaya ng Shiismo, Khawarijismo, Qadarismo, at Murji'aismo. Ito ay mga paniniwalang sumasalungat sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kaya naman ay inuri ang bid'a na ito na bid'a na akadiyah o pang-paniniwala. Ikalawa, amaliyah, aruhbaniyah, waturuqiyah, ang panggawain, amaliyah. Ang bid'a namang ito'y kaugnay sa mga paggawa at mga pagsamba, mga ibadat. Kaya tinawag na bid'a na panggawain. Sabi ng mga akda, karuhbaniyah, waturuqiyah, gaya ng monastisismo at tariqaismo, na tinutukoy ay ang mga Sufi. Ang turuqiyah ay mga pamamaraan ng Sofiya. Ang monastisismo, ito po ay ang pagpigil
pagpigil sa sarili sa pag-aasawa. Sabi niya, hindi na ako mag-aasawa bilang paglilingkod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito kagaya sa mga pinuno ng Kristyanismo, ng tinatawag ng mga pari o mga monghe noong unang panahon. Ang mga gawain ito ay sumasalungat po sa batas ni Allah kasi salungat din ito sa naturalisa ng tao. Ibinahagi ng ibang mga ulama ang uri na ito ng bid'ah sa 4 na mga uri. Kabilang po dito ang bid'ah sa pinagmulan ng ibada. Kabilang dito ang bid'ah ng karagdagan sa pagsamba. Kabilang dito ang bid'ah ng paraan sa pagsasagawa ng ibada. At ang bid'ah ng pagbubukod tangi ng oras sa ibada. Kaya nang natalakay na natin na ang mga paglabag sa sunnah na pagsamba ay maaaring sa pamagitan ng oras, pamamaraan, dahilan at uri. Dito tayo sa ikatatlo. Asliyah, ang ikatatlong uri. Asliyah, ang salin, pangbatayan. Ito'y ang bid'ah na original. Asliyah, original. Original na kinatha. Bakit original na kinatha? Kasi walang pinagmulan, walang batayan. Sabi ng mga akda, kalmawalid, gaya ng pagdiriwang ng milad. Ang mga pagdiriwang ng mga kaarawan, gaya ng kaarawan ng propeta, o anumang pagdiriwang ng kaarawan na may iba't ibang ginagawang ritual sa mga pagdiriwang na ito, may mga programa. Ang mga ito ay tinatawag na pangbatayan, ibig sabihin original na bid'ah, sapagkat wala itong batayan sa Quran at Sunnah. Wal adkarul muhaddatha, ang pagsambit ng mga dhikr na pinauso. Mayroon ding mga inimbento na mga dhikr na walang batayan sa Quran at Sunnah. Kaya ang mga ito ay bid'ah na asliyah o original na bid'ah. Ika-4, idafiyah o pangkaragdagan. Ito ang pinakamapanganib na uri ng bid'ah sapagkat ito ang sanhi. Sanhi po ito sa pagkalito ng mga pangkaraniwang tao. Tinawag ito na bid'ah na pangkaragdagan sapagkat ang mga bid'ah na ito ay idinagdag sa isang ibada na may pangkalahatang batayan. Kaya nakakalito kasi maaring madaya ang tao kasi mayroong dalil pero mayroon palang karagdagan na walang dalil. Mayroong batayan na pangkalahatan sa isang gawaing pagsamba. Subalit, wala namang natatanging batayan sa natatangi ring gawain na idinagdag lamang nila. Ito yung kanilang panlalansi. Ibig sabihin, panlalansi ng demonyo. Kabilang po sa mga halimbawa ng mga bid'ah na pangbatayan, asliyah o original na bid'ah, ay ang pagtatayo ng mga istruktura sa mga libingan, paglalagay ng mga kandila at ilaw sa palibot ng tinatawag na mausoleo at pagtatawap sa palibot ng mausoleo. Ang lahat ng ito ay kabilang sa mga bid'ah na pangbatayan o original na bid'ah sapagkat wala itong batayan mula sa Quran at Sunnah. Kaya naman ang pangbatayan na bid'ah ay pag-iimbento ng isang ritual na pagsamba ng walang batayan sa batas. Ang layunin ng tao nang gumawa ng inimbentong o original na bid'ah na ito ay upang mapalapit at kalugdan ni Allah. Gaya ng pagsamba kay Allah sa pamagitan ng pagsasayaw. Sinasabi lang, sila sumasamba sa pamagitan ng sayaw. O kaya pagtatalon-talon, o kaya pagsisipol-sipol at iba pang mga gawaing inimbento lamang at itinuring na pagsamba ng mga mangmang na mga sofi. Ang bid'ah na pangkaragdagan, idafiyah naman, na ang original at pinagmulan ng isang gawaing pagsamba na sa batas po. Ibig sabihin, mayroong dalil mula sa Quran at Sunnah. Gaya ng isang uri halimbawa ng pagdarasal, pag-aayono at iba pang pagsambang mayroong batayan. Kasi ang pagdarasal at pag-aayono mayroong batayan. Pero, dinagdag dito ang ilang mga bagay na gaya sa
Halimbawa, pagtatangi ng oras, pagtatangi ng lugar, at pagtatangi ng paniniwala hinggil sa isang uri ng mga pagsambang ito. Ang mga gawaing pagsamba na ito, bagaman mayroong pangkalahatang batayan, ay naging bid'a dahil sa mga karagdagang ito. Hindi dahil sa orihinal na gawaing pagsamba. Halimbawa, ang voluntaryong pagdarasal sa pangkalahatan, ito'y mustahab o kanais-nais, hinihimok ng propeta na magparami ng mga voluntaryong sala, sunnah. Gayon din ang voluntaryong saum, pag-aayono. Subalit, ang pagtatangi po ng pagdarasal o ng isang uri ng pagsamba sa isang natatanging gabi na walang nasasaad na batayan, ito po ay isang bid'a na idafiyah o pangkaragdagan. Kagaya rin ang pagbubukod tangi ng pagdarasal sa isang natatanging pitsa. Kaya halimbawa ng pitsa ng 27 ng buwan ng Rajab. May mga mubtadi', mga gumagawa ng bid'a na mayroon silang espesyal na pagdarasal sa pitsa 27 ng Rajab. Kung tanungin mo, saan ang dalil sa pitsang ito na binukod tangi nila, wala. Ang pakita nilang dalil, dalil na sinabi ng propeta na pag-iinganyo sa mga Muslim na magparami ng mga voluntaryong pagdarasal. Pero itong idinagdag nilang pizza 27 ay walang dalil. Kaya, ang pagbubugtangin ng pizza 27, o kaya, pizza halimbawa, sinasabi nila kalagitnaan ng buwan ng Sha'ban, ito man ay pagdarasal o pag-aayono, ito po ay bid'a idafiyah. Bid'a na pangkaragdagan. Ang orihinal, ang pagdarasal at pag-aayono ay mayroon pong batayan. Subalit ang pagbubukod tangi ng natatanging pitsa o oras, wala pong batayan. Kaya naman, tinawag ito na bid'a na pangkaragdagan o idafiyah. Ang bid'a na idafiyah ay ang orihinal nito'y sunnah. Sapagkat mayroon itong batayang pangkalahatan, subalit dahil sa karagdagang walang batayan, ito rin ay naging bid'a. Maraming halimbawa ang bid'a na pangkaragdagan gaya ng pagdarasal na tinatawag na ragaib, mga pagdarasal na tinatawag na pagdarasal daw ng haqdul iman. Kung tanong sila saan ba nanggaling ang salatu haqdul iman, wala silang mapakitang pinagmulan mula sa Quran at Sunnah. Haqdul iman, ibig sabihin pangangalaga sa iman, pagdarasal ng birrul walidain. Saan mo mabasa ito sa Quran at Sunnah ng propeta? Wala. Yung pagdadarasal daw sa gabi ng araw ng Ashura, espesyal sa araw ng Ashura. At lahat ng mga ito ay wala pong batayan. Ang bid'a na idafiyah o pangkaragdagan, ito po ay nakapag-aalinlangan sa marami sapagkat mayroon itong pangkalahatang batayan na maaaring maikatwira ng mga ligaw at tagapagligaw. Sasabihin ng isang gumagawa ng bid'a, nagpaparami lamang kami ng mga voluntaryong pagdarasal na inutos mismo ng propeta. Subalit ang voluntaryong ito na pagdarasal, kanila pong binahiran ng karumihan ng bid'a na idafiyah. Mayroon tayong isang panuntunang mahalaga na ang paggawa ng isang gawaing salungat sa sunnah na pagpalagayan ng ginagawa, ito po ay naging bid'a na idafiyah. Ang mga gawaing salungat sa sunnah ay narapat itigil at iwanan. At ang pagsasagawa nito, pagkahulog po sa bid'a na idafiyah. Ito po ang kaibahan sa pagitan ng bid'a na idafiyah at bid'a na asliyah o pang batayan. Sinabi may akda, tatatarraqu fil ibadati fi sababiha aw jinsiha aw qadriha aw kayfiyatiha aw zamaniha aw makaniha. Pumapasok sa pagsamba sa kadahilanan nito o ori nito o saklaw nito o pamamaraan nito o oras nito o lugar nito. Ang mga ito ay atin ang unang nabanggit. Ikalima, mughallawa kasyirki bi'anwa'ihi. Mughallawa, ang salin minali, gaya ng shirk,
at mga uri nito. Ang mga mughallaba, ang kahulugan pinatinding bid'a na gaya sa shirk ay maaaring kufur, na kung saan, kung kufur paglabas sa Islam, kung ito po ay malaking kufur, at maaaring maliit din na kufur. Ika-6, mukhaffafa, kadhikril jama'i. Ang mukhaffafa kasalungat ng mughallaba. Mukhaffafa, pinagaan, gaya ng paggugunitang sama-sama. Paggugunita, ibig sabihin gaya ng sama-samang pagdedikir matapos ang pagdarasal. Ito'y karaniwan na lang. Pagkatapos magsala, itataas ng imam ang kanyang dalawang kamay at sasabihin sabay-sabay na magdudoa. Pagkatapos sabay-sabay ding magdidikir. O kaya'y ang pagbubukod tangi ng natatanging oras, sapagkat walang batayan na mayroon itong natatanging oras sa panahon po ng propeta. Ika-7, mukaffira kanafyus sifat. Natalakay na natin ito, yung nakapagpapalabas sa Islam, gaya ng pagkakaila ng mga katangian sa paksang al-asma wa sifat. Ika-8, mufassiqa kasima'il muharram, nakapagsusuwail, post, gaya ng pakikinig ng ipinagbabawal. Ang pakikinig halimbawa sa mga musika, mga kanta na mayroong instrumentong musika, at mga bagay na ipinagbabawal. Ang mga ito ay kaugnay sa gawaing kasuwailan. Kaya naman tinatawag ito na mga bid'a na nakapagsusuwail, mufassiqa. Ilalaglag ka sa pusok, maging fasik ka. Ibig sabihin, nakapagsusuwail, ibig sabihin magiging suwail ka. At bilang panghuli, upang maramdaman natin ang tindi ng panganib ng bid'a, pagbulayan po natin ang salita ng as-salafus salih tungkol sa kanilang pagbabala sa bid'a o pag-iimbento ng bagong bagay sa relihiyon. Napakaraming salita na mula sa mga sahaba, mga tabi'in at mga sumunod sa kanila, sumunod sa kanila bi-ihsan ng mabuting pagsunod, ng tinutukoy yung sumunod sa mga tabi'in na mabuting pagsunod, gaya ng sinabi ni Hudayfa bin al-Yaman. Sabi niya, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Bawat uri ng pagsambang hindi ginawa ng mga kasamahan ng sugo ni Allah ay huwag ninyong gawin. Sinabi naman ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ittabi'u wala tabatadi'u faqad kufitum. Sumunod kayo at huwag kayong magkatha sapagkat sapat na sa inyo. Ito yung una na nating sinabi, na ang paninindigan ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, al-ittiba' lal-ibtida'. Ayon sa sinabi ni Ibn Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Sumunod kayo at huwag kayong magkatha. Sumunod kayo kasi mayroon na mga tapos na kumpleto na ang dalil. Huwag kayong magkatha kasi kumpleto ha. Sumunod kayo, ittabi'u. Sumunod kayo sa anumang dala ng propeta. Wala tabtadi'u at huwag kayong magkatha. At huwag kayong magkata ng anumang paniniwala o paraan ng pagsamba. Bakit? Faqad kufitum, sapagkat sapat na sa inyo. Sapat, ibig sabihin kompleto na ang dala ng propeta sallallahu alaihi wasallam na batas. Walang nawaglit sa batas na ito na anumang pangmundong buhay at pangkabilang buhay at ang pamaraan ng as-salafus salih ay pagtalima lamang sa kompletong batas na ito. Gayon din naman, ang mga sumusunod sa salafus salih, tumatalima lang at hindi nag-iimbento. Kaya naman, hindi na natin kailangan pang mag-imbento ng anuman patungkol sa ating relihiyon sapagkat kompleto na itong dinala at itinuro sa atin ng propeta. Sinabi naman ni Ayub As-Sakhtiyani, mazdada sahibu bid'atin ijtihadan
ilazdada minallahi bu'da. Habang nadadagdagan ang pagsisikap ng paggawa ng bid'a ng isang tao, ay lalo din naman na nadadagdagan ang pagkalayo niya kay Allah. Ang salitang lalo din namang nadadagdagan ang pagkalayo niya kay Allah, ibig sabihin lalo namang nadadagdagan ang galit sa kanya ni Allah na mayroong katumbas na parusa. Sinabi naman ni Sufyan al-Thawri, sabi niya, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'asiyah. Al-ma'asiyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Ang bid'a ay higit na kaibig-ibig kay iblis kaysa sa pagsuway, sapagkat ang kasalanan o kahit anumang mga krimen, ito ay napagsisihan. Samantalang ang bid'a, sabi niya, la yutabu minha, hindi napagsisihan. Hindi napagsisihan ang bid'a. Bakit kaya? Sapagkat, itinuturing kasi ito nung gumagawa na ang kanyang ginagawa ay kabutihan. Halimbawa, ikumpara mo kunyari ang isang kriminal pagkatapos na gumawa ng isang krimen. Ikumpara sa isang relihiyoso pagkatapos na magdasal sa baka, o kaya magdasal sa santo't mga santa, o kaya magdasal sa isang propeta lamang. Okay, ang nagdasal nito, ang feeling niya, pakiramdam niya, siya ay malinis sa kasalanan. Samantalang ang nagnakaw na isang salarin, alam niya na mayroon siyang kasalanan. Kaya, ang nakakaalam na mayroon siyang kasalanan, yan ang may pag-asang magsisi. Samantalang ang isang reliyoso na ito na hindi naman niya alam na ang pagdarasal sa baka, ang pagdarasal sa tao, ang pagdarasal sa probeta, o pagsamba sa baka, o kaya, ang iba nga, masaklap, nakakatawa kong minsan, sumasamba sa titik, na kung saan hindi naman nila alam na ang mga pagsambang ito sa mga huwad na Diyos o mga nilikha lamang ng Diyos, ito ang pinakamatinding krimen kaysa sa anumang krimen na magagawa natin sa ating kapwa. Kaya kailanman hindi nila pagsisihan, bagkos maaaring naghangad pa na magparami kasi akala nila ang kanilang ginagawa ay maboboting gawa sa ikalulugod ng Diyos. Kaya maghangad pa ng pagpaparami. Kaya sinabi naman ni Abu Uthman An-Nisaburi, sabi niya, man ammara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah, wa man ammara al hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ah. Ang sinumang nagsasanay ng sunna sa sarili nito sa salita man at gawa ay nagsasabi ng karunungan, nagsasabi ng hikmah, mayroong wisdom. At ang sinumang nagsasanay ng pagnanasa, hawa, pagnanasa, pithaya sa sarili, sa salita man o gawa, ay nagsasalita ng bid'ah. Kaya madalas ang bid'ah, ang ugat nito, pagsunod sa sariling pagnanasa, ng hindi pagsunod sa kung ano ang nasasaad sa dalil mula sa Quran at Sunnah. Sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti'u tahtadu. Kung tatalima kayo, dapat tatalima kasi mayroon ng mga dalil. Wag na kayong magkatha. Kung tatalima kayo sa kanya, tahtadu, mapapatnubayan kayo. Kung mag-invento kayo, sa halip na kapatnubayan, pagka-ligaw. Kaya sinabi ng propeta sa kanyang panimula ng khutbah o pagsasalita, na lahat ng mga pinauso ay bid'a, at lahat ng bid'a ay ligaw, at lahat ng ligaw, ang destination, sabi ng propeta, ay impyerno. Ang pinasa nating aya na ito sa Suratun Nur 54. Sinabi naman ni Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, sabi niya, qif haythu waqafa al-qawm fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidin kaffu wa lahum ala kashfiha kanu aqwa wa bil fadli law kana fiha ahra fala in qultum hadatha ba'dahum
fama ahdathahu illa man khalafa hajjahum wa raghiba an sunnatihim wa qad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu bima yakfi fama fawqahum muhassir wa ma dunahum muqassir wa laqad kasara anhum qaumun fajafaw wa tajawazahum akharuna faghalaw fa innahum fima baina dhalika la'ala hudam mustaqim. Ang salin, maganda itong kanyang sinabi, manindigan ka kung saan nanindigan ang mga salaf. Bakit ang mga salaf? Kasi sila ang unang o direktang kumuha ng kaalaman sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Tapos tuloy natin, sapagkat ang mga salaf na ito, nanindigan sila batay sa kaalaman. Ibig sabihin, lahat ng mga sinasabi nila at pinaninindigan at ginagawa batay sa kaalaman, ibig sabihin, mayroong dalil. At sa pamagitan din ng kaalaman, sila'y umiwas. Kapag iniwasan nilang isang bagay, mayroong dalil. At sa pagtuklas ng kaligawan, sila ang pinakamalakas. Sila ang higit na maalam kung ano ang ligaw. At sa kahigtan, ay wala nang nakahigit sa kanila. Kung sasabihin ninyo na naganap ang kaligawan matapos nila, tiyak ng anumang pinauso na pagkaligaw ay paglabag sa kanilang paggagabay at umayaw sa kanilang kaparaanan. Ang mga bid'a na ito, dahilan lamang ng di pagsunod, di paggaya sa mga salaf. Okay, tuloy natin. Dahil inilarawan na nila ang nakapagpapagaling at nagsalita na sila ng sapat, kaya naman, ang anumang karagdagan sa kanilang pinaninindigan ay walang kabuluhan at hindi sumunod sa kanila at ang hindi sumunod sa kanila ay may pagkukulang. At ang nagkulang sa pagsunod sa kanila ay nagmagaspang sa kanila at sumubra naman ang iba na sanhi ng kanilang labis-labis, gulo, sapagkat ang mga as-salafus salih ay nasa pagitan ng pagkukulang at pagpakalabis-labis, nasa pagitan na talagang nasa tuwid na patnubay. Wala ala hudam mustaqim. Sinabi naman ni Al-Auza'i rahimahullah, alayka bi'athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Sundin mo ang bakas ng salaf kahit pa tinanggihan ka ng tao, kahit pa kinamuhian ka, kinasuklaman ka ng tao dahil sa pagsunod mo sa kanila. Bakit? Kasi nakatitiyak ka naman na ang sinusunod mo, ang tinatahak mo ay tuwid. Tuwid na landas, hindi ligaw sapagkat landas na tinahak din ng salaf. Sabi pa niya, at iwasan mo ang pananaw ng mga tao kahit pa pinalamutian nila para sa iyo ang salita. Ito'y payo ni Imam Al-Auza'i rahimahullah sa mga mananampalataya na sumunod sa mga salaf kahit ano pa man ang sasabihin ng mga tao at huwag maniwala at sumunod sa sinuman. Kahit pa ang pananalita nila'y napapalamutian ng magagandang salita. Subalit, sariling pananaw lamang, sariling opinion lamang na walang batayan mula sa Quran at Sunnah. Ang masaklap, ang mga ligaw at tagapagligaw na ito, magagaling ang kanilang mga bukilya di papap, magagaling ang kanilang mga pananalita na marami sa mga Muslim nang walang sapat na kaalaman, napapaniwala. Kadalasan, pangkalahatang mga topic ang kanilang tinatalakay na kung saan common sa lahat ng mga tao, pati nga sa mga di-Muslim, tinatanggap. Ang problema, sinisingit nila ang mga bid'ah at mga ligaw nilang paniniwala. Basahin naman natin ang sinabi ni Hassan bin Atiyah. Sabi niya, ma batada'a qaumun bid'atan illa taraku min as-sunnati mithlaha. Tuwing
makata ang mga tao ng isang bid'a, ay tiyak na iniwan din nila ang sunnah na katumbas nito. Basta may lilitaw na isang bid'a, mawala naman ang isang sunnah, kaya naman magkaroon ng magandang kasabihan. Mayroon pong magandang kasabihan. Na ang kasabihan ito sumasang-ayon sa mga salitang ito ng mga salaf na ating binasa. Itong kasabihan, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Lahat ng kabutihan ay sa pagsunod sa salaf at lahat ng kasamaan ay sa pagkakatha ng khalaf. Ang salaf at khalaf, dalawang salungatan. Kung ang salaf sinaunang mananampalataya, ang khalaf yun naman ang huli. Kabutihan daw ang kahantungan ng sumusunod sa sinaunang mananampalataya sa mga salaf. At kasamaan naman ang dulot ng pagkakatha ng khalaf o mga taong nasa huling henerasyon. Sapagkat ang pagkakatha, ito po ay pag-ayaw ng pagsunod sa sunnah at kalakip ang pagpapalit. Kalakip nito ang pagpapalit sa sunnah na ang kahinatnan kasamaan. Sinabi naman ni Umar bin Al-Khattab, "Iyakum war-ra'y, fa inna ashab ar-ra'yi a'da'us sunan. A'yatuhumul ahadithu ayya'uha fadallu wa adallu." Iwasan ninyo ang opinion sapagkat ang mga tumatangkilik nito ay mga kalaban ng sunnah na walang kakayahan at umayaw na maunawaan ang mga hadith. Kaya naman sila'y naligaw at nanligaw. Sinabi naman ni Hasan al-Basri, "Amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kathirin fi bid'ah." Kaunting gawa na nasa sunnah ay mas mainam kaysa sa maraming gawa o maraming mga ibadat na nasa bid'ah. Ang kaunti pong mga ibadat at mga mabubuting gawa na sang-ayon sa sunnah, mas mainam kaysa sa maraming mga ibadat na bid'ah at salungat sa batas ng Islam. Tapusin natin sa pamagitan ng kwentong ito na kapupulutan po natin ng aral na naganap sa pagitan ni Ibn Mas'ud at Abu Musa al-Ash'ari na nasasaad sa Sunan ad-Darimi. Sinabi ni Abu Musa al-Ash'ari kay Ibn Mas'ud, direkta na nating babasahin ang pagkakasalin. "O Abu Abdurrahman, nakita ko sa masjid ang isang bagay na minasama ko. Pero alhamdulillah, wala naman akong ibang nakita maliban sa kabutihan." Nagtanong si Ibn Mas'ud, "Ano naman ang nakita mo?" Sinabi niya, "Nakita ko sa masjid ang mga taong nakahalaka, ibig sabihin, mga nakaupo ng palibot na naghihintay ng pagdarasal, at bawat halaka ay may isang lalaki na may hawak na mga maliliit na bato na nagsasabi sa mga tao, magtakbir kayo ng 100. At nagtatakbir naman ng 100 ang mga tao. Magsasabi siya sa mga tao na magtahlil kayo ng 100 at magtatahlil naman ang mga tao ng 100. Magsasabi siya sa mga tao na magtasbih kayo ng 100 at magtatasbih naman ang mga tao ng 100. Nagtanong si Ibn Mas'ud, "Ano naman ang sinabi mo sa kanila?" Sinabi ni Ibn Mas'ud, "Wala akong sinabi sa kanila na anuman, sapagkat naghintay ako sa pananaw at utos mo." Sinabi ni Ibn Mas'ud, "Hindi mo ba inutosan sila na bilangin din nila ang nagagawa nilang kasamaan at igarantiya mo sa kanila na tiyak ang pagkawala ng mga mabubuti nilang gawa?" Pagkatapos siya ay lumakad at lumakad din kaming kasama niya hanggang sa nakarating kami sa isa sa mga halaka at siya ay tumayo sa harapan nila at nagsabi, "Ano itong ginagawa ninyo na nakikita ko?" Sinasabi ng mga taong nasa halaka, "O Abu Abdurrahman,
Ito'y mga maliliit na bato na ginagamit namin sa pagbilang sa aming mga pagtatakbir, pagtahlil, at pagtasbih. Sinagot niya sila na nagsasabi, bilangin din ninyo ang inyong nagagawang mga kasamaan dahil dito. At ginagarantiya ko sa inyo na nawawala ang mga mabubuti ninyong mga gawa dahil dito. Kasawian sa inyo, o umma ni Muhammad, ang bilis ng pagkaligaw ninyo. Narito pa ang mga kasamahan ng ating propeta. Narito pa ang damit niya na hindi pa nasira. Narito pa ang sisidlan niya. Ang sisidlan niya na hindi pa nabasag. Sumpa man sa kanya na nasa kamay niya ang kaluluwa ko. Kayo ay nasa ligaw na pananampalataya, na nalihis sa pananampalatayang dala ni Muhammad, at kayo ay nagbubukas ng pinto ng pagkaligaw. Sinabi nila, wallahi, sumpa man kay Allah, o Abu Abdurrahman, wala kaming ibang nais maliban sa kabutihan. Sinagot sila ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na sinasabi, kay dami ng mga taong nagnanais ng kabutihan, pero hindi ito nakamtan. Wakam min muridin lil khairi lan yusibahu. Tunay na sinabi ng sugo ni Allah na may mga taong nagbabasa ng Quran na hindi naman lalampas sa mga lalamunan nila. Ito'y sipi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sa salita ng propeta hinggil sa mga al-Haruriyya, mga Khawarij. Tapos dinugtong niya, sumpa man kay Allah, hindi ko alam, maring ang karamihan sa kanila ay magmumula sa inyo. Pagkatapos nito, iniwan niya sila. Sinabi ni Amr bin Salama, nakita nga namin ang karamihan sa mga kasama sa halaka na iyon ay kasama ng mga Khawarij na kalaban namin sa labanan ng An-Nahrawan. Ibig sabihin ng naganap ang labanan sa pagitan ng mga sahaba at mga Khawarij na mga bagong yakap lamang ng Islam. Wala ni isa sa kanila ay sahaba. Ang mga nagbid'a na ito, na mga bid'ang halaka at pagdedikir gamit ang mga bato na binibilang ang mga dikir sa pamagitan ng bato, sila ay napabilang sa unang nag-invento ng bid'ah na mga Khawarij na lumaban sa mga sahaba at pamumuno ni Ali bin Abi Talib. Dahil sa bid'ah na inimbento nila, nasadlak sila sa higit na matinding bid'ah na kung saan bid'ah sa paniniwala, akadiyya, at kung kumalaban sa mga sahaba sa pag-aakala na mas maalam pa sila kaysa sa mga sahaba. Nakita ni Sa'id bin al-Musayyib ang isang lalaki na nagdadasal sa pagpasok ng oras ng Fajr ng higit sa 2 raka at kung saan nagtatagal pa sa pagruko at pagsujud. Kaya na may pinagbawalan niya ang taong ito. Sinabi ng taong ito, ng lalaking ito, o Abu Muhammad, paparusahan ba ako ni Allah dahil sa pagdarasal? Sinagot siya ni Sa'id, hindi, subalit parurusahan ka niya dahil sa paglabag mo sa sunnah. May dumating din na isang lalaki kay Imam Malik na nagsabi, o Abu Abdullah, saan ako mag-ihram? Mag-ihram yung magsuot ng balabal na pang umrah at pang hajj at magbanggit ng niya ng pagpasok sa ihram. Sabi ko sa kanya ng imam, sa Dhul Hulayfa, kung saan ay doon nag-ihram ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng lalaki, gusto kong mag-ihram sa masjid. Samantang tinuro na sa kanya na ang paraan ng propeta doon mag-ihram sa Dhul Hulayfa, sabi niya, gusto ko mag-ihram sa masjid. Sinabi ng imam, huwag mong gawin iyan. Sinabi ng lalaki, gusto ko mag-ihram sa masjid, sa may libingan mismo ng propeta. Sinabi ng imam, huwag mong gawin yan.
sapagkat pinangangambahan ko para sa iyo ang isang pagsubok o fitna. Sinabi ng lalaki, ano namang fitna ito? Ito ay ilang milya lamang, isip ilang milya lamang ang layo mula doon sa lugar ng pag-ihram na Dhul Hulaifa na kung saan idadagdag ko. Sinabi ng imam, may higit pa bang fitna na nilampasan mo ang isang kabutihang loob na itinakda na ng sugo ni Allah? Sinabi ni Allah, sabi niya at sinipin niya ang aya na ito, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Kaya mag-ingat ang mga sumasalungat sa utos niya na baka may tumama sa kanila na isang pagsubok, fitna, o may tumama sa kanila na isang pagdurusang masakit. Kaya naman, napakahalaga ang kaalaman sa katotohanan at panganib ng bid'ah. At ang kaalaman at pagsasabuhay ng sunnah sa ganang ahlus sunnah wal jamaah, napakahalaga nito. At ito ay kabilang sa mga mahahalagang paksa na kaugnay sa aqidah. Nas'alullaha ayuwaffiqana wa iyyakum likulli khairin wa ayujannibana al-bid'a wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayh. Wassallallahu wasallama ala abdihi wa nabiyyihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول.